Fireball with Meteor Golem. Ito na yata yung isa sa pinakamalakas na meta ngayon sa Town Hall 18. Kung titignan nga natin dito yung mga ginagamit ng troops ng mga nasa top players global, ay puro Fireball Meteor Golem lahat ang mga ginagamit nila. So syempre kapag ginagamit yan ng mga top global, siguradong malakas talaga yan. Kasi syempre hindi naman sila makakaabot ng top global kung mahina yung ginagamit nilang troops, 'di ba? Sakto naman, dahil dito ay meron kaming Classic War sa Dark Angel. Bali malapit na nga palang magsimula yung laban namin, kaya dito talagang binantayan ko. Kasi pagkasimula ng laban na to, ay babanatan kaagad natin yung taas ng kalaban gamit nga yung Fireball plus Meteor Golem. Syempre, susubukan din natin yung bagong meta para hindi tayo puro Fireball Rocket Balloon o kaya Root Riders and Valkyries para kahit papano ay may magamit naman tayong medyo kakaibang troops ngayon. Bale dito nga pala guys ay nagsimula na pala yung laban namin. Kaya ngayon ay babanatan kaagad natin yung base ng number 1 ng kalaban. At syempre, Fireball with Meteor Golem ang gagamitin natin dyan. So, tignan natin kung kaya nating i-restart tong base ng number 1. So, Fireball. Saan tayo magpa-Fireball? Fireball. Siguro pwede dito sa builder. Pero wait lang ah. Pwede rin naman sa Town Hall siguro. Or dito sa Scatter Shot. Pwede rin. Sige, dito na lang tayo sa Scatter Shot, guys. So, ipa-Fireball ko yung Poison Tower. Kumbaga, tatanggalin ko lang yung mga depensa na nandito. Yung Scatter Shot, yung Poison Tower, etong Multi-Archer Tower. So, yun lang yung mga tatanggalin natin. Pwede na akong mag-inv dito eh. So, inv na tayo, guys. Pero wait lang ah. Kasi kailangan talaga maaga ka rin mag-fireball dito kasi nga oras din ang nagiging kalaban ng troops na to, medyo mabagal din. Teka, kaya na ba Warden? Sige, itago ko tong mga to. Then fireball, earthquake, itago ko lang yung Warden. Lagi ako ng totem spell dito guys para ito muna yung i-target ng mga bumabanat kay Warden. So pagkatanggal ng X-bow, pwede ko nang ilapag dito yung mga troops natin. Sama natin yung Warden, Cocoons, Troop Launcher, Archer Queen, sama-sama na yan. Hindi pala nasira yung Scatter Shot. Kinulang ako ng isang Earthquake. Hindi ko pala nalapag yung isang Earthquake, guys. Sige, i-rage na natin dito. Lagay muna ako ng isang totem spell dito, guys, pang distract dun sa mga defense. Hindi pala nasira yung isang Scatter Shot, kinulang ako ng isang Earthquake. So ngayon, i-overgrowth muna natin tong gitna. Tapos yung RC, pwede ko na sigurong isama si RC. Pero wait lang ah. Dito ko na siguro ilalapag mamaya si RC sa labas. Eto, pwede na to. Ilagay ko na yung RC. Tapos tanggalin natin yung mga kalat sa labas gamit yung Barbarian. Yung Archer Queen lumabas. Naku, magiging problema pa yata yung Queen. Lumabas si Archer Queen, dapat sa gitna siya eh. Pero di bale okay lang naman yan kasi sobrang kunat naman ng mga Meteor Golem natin eh. So yung bantay lumabas na, i-poison muna natin. Ang magiging masakit dito guys, yung Revenge Tower sa bandang dulo. Sakit niyan. So, yung RC meron pang ability ha. Nasa labas nga lang. Lagay tayo ng Skeleton Spell pang distract sa Revenge Tower. Yung Totem Spell natin guys, nakatayo pa rin hanggang ngayon. Yung BK ability, sige, gamitin ko na rin yung BK ability. Yung RC ability, Totem Spell dito guys, pang distract sa Revenge Tower. Yung Archer Queen meron pang ability ha. So mamaya pwede akong maglapag ng wall breaker dito para makapasok si Archer Queen sa gitna. Ay, nasan yung wall breaker? Nalapag! Tinuturo ko lang yung nandito, nalaglag na pala yung wall breaker. Sige, okay lang yan. Archer Queen ability siguro gamitin na natin. So yung mga Meteor Golem natin nakaka-distract pa doon, no? 24 seconds. Buhay pa yung Archer Queen, meron pang bakulaw. So wait lang, etong mga natitira nating troops, pwede pa nating malinis to eh. Pwede pa nating ipanglinis to eh. Sige, paglalapag na natin. So yun, unang attack natin guys. Naka 3 star kaagad tayo. So ngayon, banatan na rin natin kaagad yung number 2. So dire-diretso na to. Siguro yung 1 to 6, banatan kaagad natin gamit yung tatlong account ko. So ganun pa rin ang troops na gagamitin natin. Fireball with Meteor Golem. So tara, pangalawang banat. Diretso kaagad. So ngayon, saan naman tayo magpa-fireball? Fireball. Siguro guys, dito na ako magpa-fireball.
Wait lang siguro dito. Sa X-Bow siguro, sa X-Bow. Sige, Warden Walk tayo dito. Warden Walk. So, patamain natin sa X-Bow yung Fireball. Antayin ko lang na matanggal itong Bomb Tower. Invi. Fireball sa X-Bow. Yun, okay na yan. Tapos yung mga troops natin siguro idediretso ko na sa Town Hall. Kasi dito nakatalik. Ay wait, itago ko lang yung Warden. Grabe, inaabot ka agad si Warden ng Guardian. So ilapag na natin dito yung mga troops natin. Troop Launcher, ilapag ko na rin. Ilapag muna ako ng Totem Spell dito guys, pang distract dun sa Guardian. Apprentice Warden. Teka lang, kailangan ko yatang magbutas ng wall dito. Kasi uy, naku yun lang, may mga lumabas na Tesla. Pasok, pasok. Buti na lang, pumasok pa rin yung mga troops natin. May lumabas na Tesla dito eh. Kaya doon pumunta yung ibang mga troops. Pero buti na lang, nakapasok na sila. So, i-overgrowth ko muna itong gitna. At medyo masakit yan. Si RC, isasabay ko si RC kay King. So, meron tayong Rage. Pero mamaya ko na to gagamitin. Sige, DK ability, gamitin na nga natin to. Tapos, lagi ako ng Totem Spell dito guys. Pang distract dun sa Ricochet Cannon. Tapos, i-rage natin dito yung mga troops. Okay, so yung BK, siya yung naglilinis ng mga kalat sa labas. RC ability gamitin ko na at medyo lumalapit na siya doon sa Monolith. So kung mapapansin nyo nga dito guys ay grabe, napakakunat din ng Meteor Golem. Kaya pag nagsama-sama talaga silang lahat sa gitna, tapos may kasamahan pang healers, ay nako, parang dinadaanan talaga ng bagyo yung base ng kalaban. So lagyan tayo ng Totem Spell dito pang distract doon sa X-Bow tsaka doon sa Scattershot. Yung Queen ability gamitin ko na rin para makatulong na yung Bakulaw. So meron pa akong Skeleton Spell na pwedeng gamitin pang distract sa mga defense. Yung mga Barbarians, pwede ko rin tong gamitin mamaya doon sa labas. So pwede ko nang ilapag dito yung Skeleton Spell. Naku, mamamatay si RC. Wala na akong Totem Spell eh. Pero kung meron pa akong Totem Spell, masisave pa sana natin si RC. Pero wala na, okay na to. Ang dami pa nung natitira nating troops dito eh. Buhay pa yung Bakulaw, yung Warden, yung BK. So grabe guys, napakasarap gamitin ng troops na to. Kasi bukod sa napakakunat na nga, sobrang lakas pa. Ang lakas pa ng damage niya. So yun, pangalawang banat. Naka 3 star ulit tayo dito. So ngayon, yung 1 and 2 ng kalaban, na 3 star kaagad natin. So susunod na natin tong iba pang wait, may bumabanat si Sana. Panoodin muna natin si Sana. So ang gamit ni Sana, hindi pa siya gumagamit nitong Meteor Golem Root Rider pa din yung ginagamit niya. Kasi eto guys, na-share ko na to kanina sa chat. Yung troops composition na yon. Ayan 11 hours. Na-share ko na sa kanila yan para sana magamit na nila. Pero sige, panoorin natin yung gagamitin ni Sana. Ang gagamitin ni Sana ay Root Riders and Valkyries. So tamang RC charge muna siya dito May isang nanonood pala sa kalaban guys. May isang nanonood din sa kalaban. So Invi muna siya dito. Meron pa siyang dalawang Invi. Meron din siyang isang Totem Spell na ginamit dito. Sige, tignan natin. Naka-haste vial si RC. Sige. Recall. So, kinuha na niya si RC. Then, saan siya maglalapag ng troops? Archer Queen. So, dito siya maglalapag ng troops. Ito na yung mga Root Riders. Yung Warden. Si Warden ay naka-Eternal Tome tsaka Rage Gem. Ito na rin si RC. So, yung Bakulaw yung tumatanggal sa mga kalat sa labas. Ito na yung bantay. Back up tuloy. So, ito na yung bantay na Ice Golem tsaka Furnace. Warden ability ginamit. Meron siyang isang Overgrowth spell. Ginamit doon sa gitna. So, ngayon, saan pupunta yung mga Root Riders? Doon sa ibabaw? Tama, doon nga sa ibabaw pupunta yung mga Root Riders. Papunta doon sa Revenge Tower. Grabe guys, sobrang sakit ng Revenge Tower sa Town Hall 18. So, may dalawang throwers pa dito. Siguro itong thrower na to, baka ito yung laman nung Siege Barracks. Ay, nung Troop Launcher. So, meron pa siyang ability ni King. Ano yung gamit ni King? Earthquake Boots and Spiky Ball. Ayun, ginamit na nga. So, may mga kalat pa dito sa labas. Ayun, nilapagan na nga ng minion para nakakapaglinis ka agad. Teka, boy pa yung BK niya eh. Ayun, napatay pa ng BK yung enemy queen.
Yung Archer Queen niya buhay pa, yung RC niya buhay pa din. Ba, mukhang 3-star to ah. Ang haba pa ng oras, 52 seconds. May mga throwers pa dito. Wala na guys, 3-star na to. So yun, nice attack para kay Sana. Si Sana ay number 17. Yung inattack niya number 7. Grabe, nice attack para kay Sana. Eto, uma-attack na rin si Vio. Sige, si Vio, panoorin din natin anong ginagamit ni Vio. So si Vio, Dragon attack naman yung gamit ni Vio. So kung mapapansin nyo guys, medyo iba-iba na yung mga ginagamit naming troops dito. Yung ibang kasama ko gumagamit ng Root Rider, yung ibang kasama ko gumagamit ng Dragon. Tapos ngayon, ang gamit naman natin ngayon, yung Meteor Golem. So dati, puro Fireball Rocket ba dun tayo eh. Pero ngayon, meron ulit tayong isang troops na magagamit ulit. So si Archer Queen, ako madededo kagad yung Archer Queen niya. Yung mga dragons niya medyo naghihiwa-hiwalay ah. Warden ability hindi pa niya ginagamit. Yung Minion Prince andon kasama ni Warden. Sige, hinahapit pa niya yung ability ni Warden. Siguro dito niya gagamitin. Kasi ang sakit nga naman nitong area na to. So ayun na nga, ginamit na nga yung ability ni Warden. Yung laman ng Siege Barracks ay Super Minions. Meron siyang isang skeleton spell na pwedeng gamitin pang distract sa Monolith. Naku, ang masakit dito yung mga natitirang Air Def. Ito yung Air Def, yung Monolith. Teka, yung Minion Prince. Ang angas nung skin ng Minion Prince niya guys, oh. Napakaangas ng Minion Prince. Kaso nga lang, naku, sayang. Yung Air Defense yung naging kalaban niya dito. So, nice try para kay Vio. So, di bale, okay lang yan. Lilinisin na lang natin mamaya itong mga maiiwan. So, ngayon, susunod nating babanatan yung number 3, pababa. Siya nga pala guys, kung meron kayong bibilin sa shop katulad ng mga magic items, gold pass, skins, or scenery, ay pwede kayong mag-support ng creator. Ang creator code ko po ay June at pwede nyo rin akong isupport dito. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po sa mga patuloy na nagsusupport. So ngayon guys, dito naman tayo sa base ng number 3. So, ganun pa rin syempre ang gagamitin natin. Fireball with Meteor Golem. So, let's go. Pangatlong banat. Fireball. Saan tayo magpa-fireball? Siguro dito guys. Sa Poison Tower siguro. O kaya dito tayo sa kabila kasi andito yung Revenge Tower. Para masulit yung value ng Fireball. So, banata na kaagad natin yung Revenge Tower. Kasi ang sakit niyan guys eh. Mamamatay nga lang ata kaagad yung pet ni Warden dito. Aabutin ata ng air def. Aabutin ba? Yun, hindi inaabot. So mamaya ko na ilalapag yung healers, baka maabot ng air def. So lagay tayo dito ng healers. Uy, kailangan ko na talagang mag-healer guys. Inaabot na ng X-bow. Tanggalin ko tong mortar dito. Baka mamaya dito pamaligaw yung fireball. So ngayon magre-ready na ako ng Invi. Teka lang, lagay muna ako ng isang totem spell. Teka lang, kaya siguro ni Warden kahit hindi na ako mag-totem spell. Kaya nga. So ngayon, itago ko to, ito, tsaka ito. Then Fireball, Double Quake. Nice, sira ka agad yung Revenge Tower. So ngayon, pwede ko nang ilagay dito yung mga golem natin, yung mga meteor golem natin. Teka lang yung Warden, wag kang sumugod dyan. Naku po Warden, ang tigas ng ulo mo. Yung BK ilagay ko na dito, yung Archer Queen, yung Troop Launcher, yung Cocolun. Siguro mag-wall break na ako dito. Naku, yung wall breaker na Spring Trap. Pero buti na lang yung Troop Launcher, may nilalabas kasing wall breaker eh. Kaso nga lang yung Archer Queen guys, lumabas na. Yun lang, magiging problema yun. Lagyan mo na tayo ng totem spell dito guys, tapos i-poison natin yung bantay. Si RC, isasama ko na dito. Totem spell dito guys, para hindi mamatay yung Warden. Yun lang, magiging problema to guys kasi teka lang, i-overgrowth ko nga muna ito. I-rage na natin dito. Yung Archer Queen dapat sa loob eh. Kaso ang nangyari nga dito, yung wall breaker natin, sumakto pa sa Spring Trap. Grabe, napakamalas natin sa part na yun. Sige, yung BK okay pa naman, yung RC okay pa din. I-headhunter ko nga yung enemy. Ay, hindi pala to enemy hero. Smasher pala yun, yung Guardian. So kailangan kong bantayan si RC at baka mamaya madedo si RC dito ha. Siguro RC ability gamitin ko na. BK at Queen okay pa naman, sila yung nasa labas.
So, BK ability, eto, pwede na to ngayon para matanggal yung mga Tesla kaagad doon. May mga Meteor Golem pa tayo guys, grabe ang kukunat niyan. So, yung RC buhay pa, Skeletal System, ilagay natin dito pang distract dun sa mga defense na nandyan. Meron pa tayong 3 Super Barbarians. So, yung Archer Queen ability kapag ginamit pa natin yan, meron pang lalabas dyan na bakulaw. Sige, gamitin na natin para makatulong na yung bakulaw. Yung Wizard, ilapag na natin dito. Ito yung 3 Super Barbarians, makakatulong yan para pang tangke doon sa RC para mapabilis. So 20 seconds, buti na lang guys nakuha pa din. So lumabas kasi yung Archer Queen eh. So kahit sana yung BK, kayang-kaya na ng BK yung labas. So dahil nga sa paglabas ni Queen, nasayang tuloy si Archer Queen. Kumbaga, konti lang yung nakuhang value ni Archer Queen. Gawa naman kasi ng wall breaker dito, grabe, nasakto pa talaga sa spring trap yung wall breaker kaya hindi nakapasok si Queen. Pero yun nga, buti na lang talaga swerte pa din. So ngayon, banatan kaagad natin yung base ng number 4. Tapos syempre, ganun pa rin ang gagamitin natin. Fireball pa rin, tapos Meteor Golem. So number 4, saan tayo magpa-fireball? Dito guys, pwede. Pwede dito sa scatter shot. So pag na-fireball, ay wait. Parang mas maganda ata guys kung dito sa IT. Kasi kung sa IT, damay na yung Poison Tower. So sige, doon na tayo magpa-fireball. Warden walk muna ako dito. Kaso nga lang, sasakto ba tong 4 na invi natin? Baka kulangin. Kasi ang daming depensang nakakalat eh. Teka lang medyo malalim pala yun. Medyo malalim. Hayaan ko munang makalinis ng konti si Warden bago ako mag-invi-invi. So, lapag tayo ng balon. Baka may mga Tesla dito. Baka may mga Seeking Air Mine. Okay, malinis. 1, 2, 3. 3 invi lang guys. 1, 2, 3. Farb. Ow! Aray ko. Biglang may lumitaw. Ayun lang. Tapos yung healers, binanatan pa ng furnace. Yun lang, biglang may lumitaw. Aray mo talaga kapag ganun yung nangyari sa fireball. Yung healers natin, mga buhay pa naman. So, lagay mo na ako dito ng totem spell pang distract sa Revenge Tower. Wall break na ako dito guys para makapasok yung mga... Ay, nabutas yung wall dito. Gawa siguro ng wall breaker na binabato ng troop launcher. So ngayon i-overgrowth ko muna ito. Yung kalahati ng base. Si RC isama ko na kay King. Yun lang. Wala na sana to kung tumama yung fireball. Kaso yung Tesla, lakas mga asar. Biglang lumitaw. Gawa kasi ng booger. Gawa ng booger ni yung pet ni Warden kaya lumabas yun. Sige, RC ability gamitin ko na. So tulungan ko dito paglilinis ng kalat sa labas. So yung ibang mga kalat tanggalin natin dito. Yung RC madededo, lagi tayo dito ng pang distract. Sige, i-rage na natin dito yung Archer Queen. Wala guys, hindi na talaga kayang i-recover. Grabe, biglang lumitaw yung Tesla dun. Yun lang. So, mukhang magto-2 star tayo dito Grabe. So, wag na nating ituloy ito guys kasi sigurado naman to hindi na to kayang i-3 star. So, tignan nga natin guys kung anong nangyari dun sa Tesla na yun. Grabe yung Tesla na yun. Biglang lumabas kasi gawa ng booger na trigger kaya lumabas yung Tesla, biglang lumabas. Kung sumakto sana yung fireball guys, grabe napakagandang funnel nun para sa mga troops natin. Ito, ayun ito yung nagpalabas, etong booger na to, kaya lumabas yung Tesla dun. So yun nga yung nangyari guys, grabe, nagkamali tayo sa fireball dahil dun sa Tesla. Kaya pagkatapos nyan, ang ginawa ko, lumipat ako ng ibang account, tapos binanatan ko ulit yung base ng number 4. Kaso nga lang, may lumabas na namang ibang Tesla. Kaya ayun, palpak na naman yung fireball. Pero dito guys, na-try ko pa din kung kakayanin pang ma-recover. Kaso nga lang guys, kinapos pa ng konti. Kaya ayun, hindi na naman na 3 star dahil sa palpak na fireball. Kaya pagkatapos niyan, sabi ko, sige, banatan ko nga muna yung base ng number 5. Tapos balikan ko na lang mamaya yung base ng number 4. Kaya tara, number 5 muna. Same troops pa din yung gagamitin natin. So dito naman, saan tayo magpa-fireball?
Siguro dito na lang. Sa First Peter. So, healer tayo dito. Pwede na rin ako mag-fireball dito. Antayin ko lang sigurong matanggal yung Archer Tower. Envy. Fireball doon sa First Peter. Earthquake. Tapos, dito ko na ilalapag yung mga troops. Teka lang, antayin ko lang na matanggal na tong X-bow. Pagkatanggal ng X-bow, ilapag ko na rito yung mga troops. Okay. Apprentice Warden. Lagay tayo ng balloon. Baka may mga Seeking Air Mine dito. So, yung BK, sa labas lang yung BK. Tapos, Troop Launcher, isama na natin dito. Si Archer Queen, kailangan kasama rin ng mga troops. Grabe, ang daming airbomb dito guys. Buti na lang may kukulon tayo. Poison sa bantay. Bali, i-overgrowth ko muna itong gitna. Wait lang, hindi ko pa pala muna gagamitin kasi hindi naman nakakaabot yung monolith pa eh. So, lagay muna ako ng isang totem spell dito pang distract. Nakabutas na ba ng wall? Butasin niyo yung wall. Sige, i-rage na natin dito. Tapos, ang i-overgrowth ko siguro, ito muna. Lagay tayo dito ng isang totem spell pang distract sa mga defense. So, yung RC, siya yung tumatanggal ng mga kalat dito sa baba. Yung skeleton spell, gamitin ko na rin pang distract dito sa ricochet cannon. So, yung mga super barbarians, gamitin ko na rin dito. Tapos, lagay tayo dito ng isang totem spell guys. Tapos, yung mga barbarians, gamitin ko na dito. Ayan, pati yung mga archers. Queen ability tsaka RC ability gamitin ko na rin. So, 1 minute, napakahaba pa ng oras. May mga naglilinis na rito, ang dami pa nung troops natin. Meron pa akong 2 envy na pwedeng gamitin. So, wala na guys, siguradong 3-star na to. So, malakas guys ang troops na to. Huwag ka lang talagang magkakamali sa fireball. So, pwedeng may chance pa na makarecover ka kung sakaling kung sakaling pumalpak yung fireball mo. Pero, medyo mahirap pa din. So, mas maganda talaga kung sasakto yung fireball mo. So, kasi kapag nagkamali, katulad nung mga attack na nangyari sa atin kanina, 2 beses tayo nagkamali sa fireball. So, medyo nahirapan talaga. So, ang nagiging kalaban kasi guys, kapag nagkamali yung fireball mo, minsan yung oras na. So, minsan kaya pang i-recover, kaso nga lang yung oras, minsan ang nagiging kalaban. Kasi, mabagal yung Meteor Golem, kaya kailangan talaga swak palagi yung fireball mo. So, eto si King PJ, bumabanat ulit, panoorin natin. Yun! So, Meteor Golem ang ginagamit ni King PJ, panoorin natin. Pero ito, hindi fireball. RC Charge ang ginagamit ni King PJ. So, gumamit pa siya dito ng Earthquake spell. Dagdag damage na rin siguro dun sa mga... Ayun lang! Na-force ng maaga yung ability ng RC. Envy ulit. Grabe guys, konting-konti na lang yung buhay ni RC. So, Envy ulit. Then, recall. Tapos, saan siya maglalapag ng troops? Kumbaga siguro ito parang Root Riders style din. RC Charge. Kumbaga yung Root Rider, pinalitan niya lang ng Meteor Golem. So, ito na nga yung mga Meteor Golem niya. Kasama yung Warden. Si Warden, naka-Rage Gem. Tsaka Eternal Tome. Yung isang Meteor Golem niya guys, naligaw. So, ilang Meteor Golem ba to? 4 na lang. 4 na lang yung kasamahan ni Warden. So, ito yung Archer Queen tsaka yung King. Ito na rin yung RC. Meron siyang isang overgrowth spell dito ha. So, ayun, ginamit na yung overgrowth. Yung First Peter kasi nakaharap sa mga troops niya. Kaya, in-overgrowth niya muna yung isang First Peter. Yung RC, naku, madededo si RC. Lumabas yung RC guys. Yari si RC. Andito yung enemy queen. Ayun, patay nga yung RC niya. So, yung King and Queen, sila yung bumabanat sa labas habang yung mga Meteor Golem andun sa gitna. Ang problema guys, ang tawag dito, yung Revenge Tower. Yari. Ang sakit nung Revenge Tower guys. Tapos, meron pa ditong First Peter. Meron pa ditong X-bow. Ayun, natusta tuloy yung mga troops. Wala guys, so mukhang hindi na to kayang ma 3-star. So, nice try kay King PJ.
So dito guys, Meteor Golem naman ang ginamit ni King PJ. Kaso nga lang, ibang style ang ginamit niya. Kumbaga parang sa Root Rider style yung ginamit niya, RC Charge. Kaya dito pa lang, kita talaga natin na Fireball talaga yung pinaka the best na ipares dito sa Meteor Golem. Kasi yung RC Charge talagang malakas yan gumastos sa spell dahil sa kaka-envy mo kay RC. Kaya ang nangyayari, hindi ka na nakakakuha ng totem spell. Dahil sa envy pa lang nauubos ka agad yung spells mo. Hindi katulad sa Fireball, konting spells lang pwede na. Kaya makakakuha ka pa ng totem spell na pwedeng ipang support sa mga Meteor Golem. So dito guys, binabanatan ni Sana yung base ng number 4. Sige, panoodin natin kung anong gagawin dito ni Sana. Root Riders and Valkyries. Dito siya nag-start ng RC Charge. Oops, yung pet! Oh, buti na lang, nagtago yung pet. Sinundan pa naman ng mga rocket balloon yung pet. Hindi ulit. Baited yata yung RC dito So, pumunta yung RC sa gitna. Naka-haste vial si RC. Okay, so mas marami pang value yung matatanggal dito ni RC. Recall. Okay, so ngayon saan mo ilalapag yung mga Root Riders? Malamang dito siguro. Dun ba? Okay, Archer Queen. Troop Launcher. Tapos, eto na yung mga Root Riders. Naka-double overgrowth to Dalawang overgrowth spell yung ginamit dito ni Sana. Teka lang, yung Archer Queen sumama doon sa loob. In-overgrowth niya yung isang Fire Spitter na nakaharap doon sa mga troops niya para hindi na makasakit. Yung Warden ability, hindi pa niya ginagamit. Okay, Warden ability. Grabe, ganda ng Warden ability guys. Sakop na sakop lahat yung mga troops. Protektado lahat. Okay, meron pa siyang isang overgrowth spell. Saan naman niya to gagamitin? Yun. In-overgrowth niya yung Revenge Tower. So, yung BK niya, naka-Earthquake Boots and Spiky Ball. Meron pa siyang isang Priest. Pero maganda yata kung hindi niya isinama sa overgrowth itong Fire Spitter na to, no? Kasi doon naman nakaharap yung Fire Spitter Pero syempre, diskarte yan ni Sana. Yung BK ability kapag ginamit pa niya to, malaking tulong pa yan. Eto na naman, nakita ko na naman tong dalawang Tesla na to. Diyan tayo nagkamali kanina sa Tesla na yan, kaya pumalpak yung Fireball. Yung RC, tinadtad ng Revenge Tower. Grabe sakit talaga ng Revenge Tower. So, yung BK ability, eto na nga, ginamit na nga. Si Archer Queen, kaya mo ba Archer Queen yung Revenge Tower? Kaya mo ba yan, Queen? Kaya, kasi wala nang buhay yung Revenge Tower. So, wala na. 3-star na ni Sana, yung base ng number 4. So, nice. Para kay Sana, nakadalawang 3-star si Sana dito. So, meron pang bumabanat sa amin si Vio. Panoorin natin. So, ang gamit ni Vio, Dragon Attack ulit. 29 seconds pa. Ang dami pa ng Dragon. Boy pa yung Warden. May mga super minions pa dito. So wala na to guys. Matic na to. 3-star na to. So ayun. Nice attack para kay Vio. So siguro isang attack na lang yung gagamitin ko. So linisin na lang natin yung base ng number 6. Tapos syempre eto pa rin yung troops na gagamitin natin. So kaso naunahan ako ni Pepoy. Sige Pepoy. Panoodin muna natin yung gagawin ni Pepoy. So Root Riders and Valkyries pa din ang gamit dito ni Pepoy. Saan siya mag-RC? So mukhang pinag-iisipan pa ni Pepoy Hindi siguro nag-scout to. So dito na siya nag-scout habang uma-attack. Envy. Sinusubukan niyang i-trigger yung Poison Tower guys. Pero, yun lang, hindi na pa-active. Hindi niya na pa-activate ng maaga yung Poison Tower. Pero meron pa siyang rocket balloon, pwede pa niyang gamitin to. Kumbaga para hindi na makaabala kay RC mamaya yung Poison Tower. Teka lang, saan pupunta si RC? Naku, naligaw yata yung RC sa Tesla pupunta. Ang balak niya siguro tanggalin itong scatter shot, tsaka yung mga depensang nandito. Kaso, pumunta doon yung RC dahil doon sa Teslang lumabas. So, nasira yung Naku!
Ang sakit nung Guardian. Ang layo ni RC pero naabot nung Guardian. Teka lang, hindi natanggal ni Pepoy yung mga gusto niyang tanggalin. Kakayanin pa ba to? So, naglagay siya ng Earthquake spell doon, dagdag damage. Habang yung Lag Launcher, siya na yung tatanggal doon sa Monolith. Yun no, yung Lag Launcher na yung tumanggal sa Monolith. So, eto na yung RC. Si BK ang nagtatanggal ng mga kalat sa labas. Poison sa bantay. Wait lang, anong TH ba tong gamit ni Pepoy? Town Hall 16. So, etong si Pepoy pala guys, Town Hall 16 lang. Kakayanin kaya to? Hala, naubos yung healers. Naku, naubos yung healers ng mga Riders niya. Meron siyang overgrowth spell, saan niya to gagamitin? Eto na naman yung masakit guys, oh. Yung Revenge Tower. Nang rarat-rat na naman. So, yung Archer Queen, kakayanin ba ni Queen yung Town Hall? Ang kunat kasi ng Town Hall eh. Naku, mukhang hindi yata to kakayanin. So, dito nga guys, wala na. Talagang hindi na to kakayanin. Kasi ang dami pang natitirang defense. Tapos, naubos na yung mga troops niya. Pero sige, di bale, okay lang yan. Try na lang natin linisin yung number 6 ng kalaban. Gamit syempre, ang Fireball with Meteor Golem. So, nice try para kay Pepoy. So, ngayon, banatan na natin guys itong number 6. So, bale, eto na siguro yung last banat natin ngayon. Meron pa akong matitirang attack dito, pero siguro sa last minute ko na lang gagamitin yung matitirang atake ko dito. Kumbaga, pang reserve ko lang ulit. So, number 6. Tara, banat. So, ngayon, saan tayo magpa-fireball dito? Fireball. Ayun, nakita ko na yung patamaan. Sige, Warden Walk ako dito. So, ang ipa-fireball ko guys, eto. Yung, ay wait lang. Tama. Crafted defenses to eh. So, defense yan, kaya itatarget niya ng fireball. So, dito ko papatamaan yung fireball. Para tanggal yung IT, yung fire splitter, yung scatter shot, yung isang poison tower. So, sana mapatama natin doon. Kasi ang daming nakaharang na defense dito eh. Kakayanin kaya to? Kaya ba? Magre-ready. Eto, lagay na tayo. Pang-distract yan, guys. O, diba? Distracted yung mga defense. Tanggalin ko lang yan, yung bomb tower. Sige, idamay ko na nga yung ricochet cannon. Pagkatanggal ng ricochet cannon, pwede na ako mag-inv. Inv. Fireball. Yun! Sumakto na naman yung fireball natin. Earthquake, ilapag na natin. Tapos, ilapag ko na rito yung mga troops natin. Or dito siguro. Hindi, dito na lang. Ang bala ko sana, doon ako dadaan sa Town Hall. Pero dito na lang kasi mas marami yung defense na nandito. Apprentice Warden, Balloon, Troop Launcher, BK, Skeleton Spell guys, pang distract sa Monolith. Tapos yung Archer Queen, kasamahan ito nung mga troops natin. So ano yung bantay? Sige, poison ko na yung bantay. Si RC, pwede ko nang isama siguro si RC mamaya sa King. Pero butasan ko muna. Ay, kaso yung wall breaker. Sige, di bali, okay lang. King! Pumasok si King sa loob. Yari tayo sa'yo, King. Dapat sa labas ka lang eh. Sige, i-overgrowth ko muna ito. Tapos, i-rage ko na dito yung mga troops natin. So, yung BK pumasok sa loob. Sige, di bale, ilagay ko na dito yung RC. Lagay na lang ako dito ng totem spell pang distract dun sa mga defense para hindi kagad mabubog si RC. Sige, isa pang totem spell dito. Tapos, mga pang clean up. Teka, mamaya ko na gagamitin yung mga pang clean up. 44 seconds na lang guys ha. Ilagay ko na dito yung Archer. Yung BK, sige, gamitin ko na ability ni King para makatulong na yung Spiky Ball. Wind ability para makatulong na rin yung Bakulaw. Tapos yung ability ni RC gamitin ko na rin. 30 seconds. 30 seconds, kakayanin ba? May mga pang clean up pa ako dito. Ipaglalapag na natin tong mga wizard. Yung headhunter, makakatulong na yan. Yung barbarian, kaya ba na? Kaya ba nito? Kaya. Sige. Yung barbarian, dito na lang sa storage. 12 seconds. 10, 9, 8. Wala na ba naiiwan sa likod? Tingin ko kayang-kaya na to.
At ayun na nga guys, naka 3 star pa tayo sa huling banat natin. So kung mapapansin nyo lang, palaging overkill yung nangyayari basta tumama yung fireball. Kaya dito guys sa attack strategy na to, kailangan talaga marunong kang gumamit ng fireball. Katulad na lang nung nangyaring palpak natin kanina. Pumalpak yung fireball kaya nahirapan na talagang mag-recover. Kaya kumbaga yung fireball talaga ang pinaka-importante sa atake na to. Kailangan swak palagi yung lapagan ng fireball. Pero guys promise, sobrang lakas pala talaga ng troops na to. Kaya sa mga hindi pa nakakatry, subukan nyo na to. Dahil sigurado, pagtagal, ina-nerf din to.